Nakaraang taon lang po ayon sa pag-aaral ay mas nagiging epektibo daw ang isang kumpanya, yung grupo ng mga manggagawa pagka mayroong mataas na kooperasyon o pagkakaisa doon sa kanilang kumpanya o trabahong kinalalagyan. Sinasabi sa pag-aaral last year na 20% na mas nagiging epektibo ang ganitong klase ng kumpanya pagka sila ay mayroong mataas na pagtingin sa kooperasyon ng bawat kabilang dito o sa grupo na ito at sa kanilang pagkakaisa. Totoo naman talaga na pagka merong mataas na kooperasyon saan mang samahan, maging ito man ay sa pampolitika, sa negosyo o sa mga pampalakasan, pagka merong pagkakaisa at kooperasyon ay mas nagiging epektibo sila. At sinasabi nga sa pag-aaral, ito ay halos umaangat ng 20%. So ibig sabihin, malaki yung naiaambag ng kooperasyon, lalo na sa mga samahan o sa grupong ito. At yung prinsipyong makikita natin dito ay apply sa mga samahan, sa usapin ng politika, bansa o anuman. Pero ang mga prinsipyo nito ay kabilang din sa iglesia, kung saan mas nagiging mayabong ang iglesia pagka ang iglesia ay nagkakaisa sa kanyang layunin at sa kanyang serbisyo o sa kanyang paglilingkod. Yung Book of Acts ay dito nakasalaysay o nakasaysay yung kanilang pag-uumpisa, yung simula ng church growth, yung mga hinaharap nilang hamon, maging ito man ay panlabas o panloob na hamon, ay nakatala dito sa Book of Acts. Particular, dito nag-umpisa sa Acts chapter 6, yung passage natin ngayong hapon, verses 1 to 7. Meron silang ina-address dito na potential na crisis na maaaring mag-divide ng church o maging umpisa na kung saan magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang komunidad dahil sa mga sitwasyon na pagkalimot o yung mga neglected na deeds nila rito ay makikita natin mamaya. Pero hina-highlight ng passage natin yung tapat na pagtugon dito ng iglesia sa pamamagitan ng paglilingkod na tapat at sa matapat na liderato o yung pamamahala ng mga unang mananampalataya. Kaya babasahin natin yung passage natin dito sa Acts chapter 6 verse 1 to 7. Inaanihan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo at basahin natin yung ating passage. Gawa o Acts chapter 6 verse 1 to 7. Verse 1. Now in these days when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." And what they said pleased the whole gathering. And they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. This they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. And last verse, and the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests become obedient to the faith. Ito po ang salita ng Diyos. Makaupo na tayo. So yung passage po natin ay nagsimula doon sa isang praktikal na problema. Yung lumalagong bilang ng mga disciples, yung dumadaming bilang ng mga mananampalataya ay nag-create ng logistical challenges sa panahon nilang ito at sa pangunguna ito ng mga reklamo o complaints ng mga Hellenist, yung mga Greek-speaking Jews, na yung kanilang mga widows ay na-overlook in the daily food distributions. So yung usapin na ito ay maaaring maging potensyal ng pagkakaroon ng hidwaan, dibisyon sa mga mananampalataya dahil sa kanilang cultural groups. Dito ay sa iglesyang ito, sa Earth Church ay may dalawang grupo. Ito yung mga Hellenist na mga Kristiyano, mga Greek-speaking Jews at yung Aramaic Jews. So meron silang cultural gap, magkaiba sila ng background, no? So
At rather than allowing division, makikita natin na ang mga apostol ay in-address nila yung usapin na ito by involving the congregation in selecting 7 men qualified to oversee the matter. So ipinapakita rito yung pagpapanatili ng pagkakaisa ng iglesia at ang focus ng mga apostol ay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita ng Diyos. Pero dito sa passage natin ay merong 3 principles na titingnan natin bago tayo magpunta doon sa pinakang mensahe natin. Makikita natin yung 3 key principles dito is number 1, the necessity of addressing needs. Ang pagkakaisa ay napapanatili when tangible needs are met. The apostles recognized the legitimate concern of the Hellenists. Kaya sila ay tumugon doon sa panawagan ng pangangailangan na yon. Hindi sila naging manhid. Nakita nila na importante ito, mahalaga ito at dapat itong tugunan. Pangalawa is the delegation and shared responsibility. The apostles delegated responsibilities to capable leaders. At kinilala nila na dapat ay walang mga miyembro o kabilang doon sa grupo nila na hindi matutugunan yung anumang mga pangangailangan nila. And number 3 is the outcome of faithful service. Yung proper administration ng mga trabaho o yung task na ito ay nauwi doon sa lumalagong iglesia at mga natutugon na pangangailangan ng mga miyembro ng iglesia. Makikita natin yan doon sa verse 7, and the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem. Pero hindi kaagad ganun yung nangyari. Meron munang silang in-address na issue, usapin, bago nangyari yung pag-increase, bago sila mas naging epektibong iglesia. Pinapakita dito sa passage natin na yung tapat na pagsiservisyo o serbisyo at paglilingkod ay nagpapanatili, hindi lang nagpapanatili ng pagkakaisa ng isang iglesia, kundi nagpapanatili ito ng epektibong pagmiministero ng salita ng Diyos. So, ang hinaharap na hamon ng mga mananampalataya sa unang iglesia ay kaparehong hamon din na hinaharap ng maraming iglesia sa panahon natin sa ngayon. Yung mga hindi natutugon ng pangangailangan ay maaaring magresulta o mauwi sa pagkakanya-kanya o disunity. Maaaring hindi lang ito sa usapin ng mga hindi natutugon ng pangangailangan. Practically, maaaring spiritual din ito o maaari din namang emotional. Pero how we respond determines whether we preserve or hinder the church mission. Kung paano tayo tumutugon dito ay dinidetermina nito kung tayo ba ay magiging kabilang sa pagpapanatili ng misyon ng iglesia o isa tayo sa magiging kasiraan ng pagiging epektibo ng iglesia. Kaya ito yung gusto kong mensaheng ibigay sa inyo ngayong hapon. Ang tapat na paglilingkod na nakaugat sa Ebanghelyo ay nag-iingat ng pagkakaisa at nagpapalakas sa misyon ng iglesia. Faithful service rooted in the gospel preserves unity and empowers the church for greater effectiveness in its mission. Tapat na paglilingkod na nakaugat sa Ebanghelyo ay nag-iingat ng pagkakaisa at nagpapalakas sa misyon ng iglesia. Faithful service is essential in addressing practical needs and preserving the unity of the church. So ang unang iglesia ay nakahanap sila ng solusyon at sa solusyon na yun ay ipinakita dito sa passage natin yung mga timeless principles kung paanong mamamanage yung kanilang pagdamay, yung kanilang paglago at yung mga conflict sa pamamagitan ng mga lideratong itinalaga nila doon sa mga tagapanguna sa iglesyang inilagay nila bilang mamamahala doon sa lumalaki nilang mabuting problema. Actually, mabuti yung problema nila kasi dumadami sila. No, lumalaki sila. Kaya dahil sa paglaki nila, nagkakaroon ng paunti-unting problema na madalian naman nilang in-address. And there are 2 things na makikita natin sa passage natin. Una, unity threatened by overlooked needs. Ang pagkakaisa ay binabantaan ng napapabayaang pangangailangan. At yung pangalawa ay unity strengthened by shared service. Ang pagkakaisa ay pinatatatag ng sama-samang paglilingkod. Tingnan natin yung una. Ang pagkakaisa ay binabantaan ng napapabayaang pangangailangan. Yung kapabayaan sa pangangailangan
ay maaaring mag-breed o magresulta ito ng conflict within the church. Doon pa lang sa verse 1, naglalarawan na ito kung paanong ang hindi natutugunan ng mga pangangailangan ay maaaring makagambala sa kanilang pagtitipon o sa kanilang fellowship. Yung mga Helenistang babaeng balod dito ay hindi napapabayaan dahil sa masamang hangarin ng mga naglilingkod, kundi mula sa kakulangan ng pangangasiwa. Dumadami sila, lumalaki sila, at nangangailangan ng dagdag na mga magmi-ministry sa kalagitnaan nila. Hindi naman sila mga super apostles na hindi sila mga selfish na kayang-kaya namin to, kami na dyan, tumabi kayo. Hindi ganun. Mamaya makikita natin yung wisdom ng Diyos sa kanila kung paano nila hinandle yung usapin na ito. At alam niyo ba yung daily distribution ng pagkain ay isang critical ministry in the early church. Hindi ito basta nagdi-distribute lang ng pagkain. Critical itong ministeryo at isang mahalagang ministeryo ito sa panahon nila. Yet yung cultural differences ay lumikha ng isang environment na kung saan ang iba ay napapabayaan. Dahil nga merong cultural gap, meron silang hindi mga natutugon ng pangangailangan. Dahil nga yung iba doon ay hindi talaga mga fluent magsalita ng Aramaic. So sila ay mga Greek-speaking Jew, yung mga Hellenist na ito. So parang na-overlook sila ng mga nagmi-ministry dito sa Jerusalem. At na-recognize ng mga apostol yung panganib na dala nito. Nakikita natin yung paggilos ng Diyos sa kanila. Na-recognize sila na dapat itong tugunan. Dapat itong pansinin. Hindi nila binabaliwala yung mga bulong-bulungan. Sabi dun sa Tagalog, nagbubulong-bulungan yung mga babaeng balo dahil sila ay napapabayaan sa daily distribution. At sila ay tumugon, in-address sila yung issue nito sa pagde-delegate na mga taong tutugon dun sa mga practical na pangangailangan ng bawat miyembro ng iglesia at sinisigurado nila na walang isa man sa kanila ang hindi mapapansin o hindi matutugunan yung kanilang mga pangangailangan. And conflicts in the church must be handled with wisdom that values both spiritual priorities and practical solution. Dapat ito ay parehong nabibigyan ng pansin, na hahandle ng may karunungan both spiritual priorities and practical solutions. Hindi lang ito basta usapin ng spiritual na ugnayan nila, kundi maging sa practical na problema. So kapag ang mga practical na pangangailangan ay hindi natutugunan, ang pagbulong-bulungan ay madalas na sumusunod. Hindi dahil sa masamang hangarin, kundi dahil sa inaakalang hindi patas na pagtrato sa bawat miyembro ng iglesia. At ganyan-ganyan yung pinaalala ni Apostle Pablo sa Galatians chapter 6 verse 10. Sabi niya doon, do good to everyone, especially to those who are of the household of faith. At binibigyan din ito na ang responsibilidad ng iglesia ay dapat na matugunan, mapangalagaan yung pangangailangan ng bawat miyembro nila. So ganito yung makikita natin dito. Mamaya makikita natin yung mga aral, mga praktikal na aral na makikita natin at pwede nating tularan bilang isang iglesia. At ang unity rito ay nangangailangan ng equitable attention to all members. Kailangan pantay-pantay na pagtrato. Hindi ito politika na ito lang yung bibigyan ko ng pansin dahil ito lang yung malapit sa akin. Sila, okay din. Mga matatagal ng mga Kristiyano yan. Wala naman akong pakialam sa mga yan kasi wala rin naman silang, walang ganun dito. Ito ay dapat pantay-pantay na pagtrato sa anumang pangangailangan ng bawat isang membro ng lokal na iglesia. Dito, umaalingaw nga yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 26, when one part of the body suffers, the whole body suffers. Now, the question is, pag meron tayong kapatid na nakakaramdam ng mga ganitong klaseng pagdurusa o kabigatan, do we suffer? Tayo ba ay nagiging kaisa nila sa pakiramdam sa mga pagkakataon na meron silang mga iniinda o mga pangangailangan o mga concern? Tayo ba ay nagiging kabilang, kabahagi sa suffering na meron sila?
And faithful service in meeting those needs reflects Christ's sacrificial love. At dito ay in-strengthen nito yung communal bonds ng mga mananampalataya. Kaya ang pagkakaisa ay nangangailangan ng maingat na pangangalaga at pantay na pagbibigay pansin sa bawat miyembro nito. Yun yung aral na makikita natin dito. Unity requires intentional care and equitable attention to all members. Ito ay may pangangailangan ng maingat na pangangalaga at pantay na pagbibigay pansin sa bawat miyembro. Hindi ito palakasan system. Hindi tayo pumipila sa mga, naalala ko yung nasa ospital kami, may palakasan system. Kung hindi ka taga doon sa syudad na yon, huli ka. Ang priority nila ay yung, kung hindi malapit sa doktor, ay may access, may VIP treatment. So hindi tayo ganun. Dito ay may maingat na pantay-pantay na pagtrato sa bawat membro ng isang lokal na iglesia. Nabanggit ni Pastor Erdy kanina, sabi niya doon, ang unity is not automatic. Totoo yun. Unity is not automatic. It requires intentional efforts. Kailangan ito ng intentional na efforts natin upang mapangalagaan natin ang pangangailangan ng bawat membro ng isang lokal na iglesia. Tandaan natin na ang bawat membro ng isang iglesia ay kapatid mo sa pananampalataya. Sa kanila ka nakipagtipan, hindi ka nakipagtipan sa ibang iglesia. Ang pananagutan mo ay yung kasama mo at katipan mo sa isang lokal na iglesia. Sila yung katipan mo. At itinuturo sa atin ito na ang pagkakaisa is not something happens passively, but must be actively pursued through thoughtful action in ministry. Meron tayong ginagawa. Meron tayong pagpupursige. Ito ay intentional nating ginagawa. Hindi tayo basta lang nagpapakiramdaman. Meron tayong ginagawang hakbang at nangangailangan ito ng isang intentional na pagkilos natin. Alam niyo yung solusyon ng mga apostol sa ginawa nilang pagtatalaga ng mga 7 diakono. Actually, yung passage natin, ginagamit ito pag may nag-ordain ng mga deacons. Yan naman talaga yung context niya. Pero yung general application nito ay marami tayong makikitang applied sa pangkabuuan ng iglesia. Hindi lang basta mga qualifications ng deacons, but even the members of the local church ay mayroon siyang mga itinuturong katotohanan na dapat gawin at responsibilidad na dapat niyang iambag bilang isang membro ng iglesia. Yung ginawa nilang aksyon dito, ito ay isang intentional act to ensure that all members, regardless of their backgrounds, were equally cared for. Ano man yung kanilang background ay pantay-pantay na natutugunan ng kanilang mga pangangailangan. Pero sa ating mga miyembro ng iglesia, wag naman tayong masyadong madamdamin na pagka hindi napansin yung pangangailangan natin ay magtatampo na kaagad tayo. At magiging Hellenist attitude na tayo. Magkakaroon tayo ng bulong-bulong. Pero gusto kong linawin na yung ginamit ditong complaint sa salitang Griego ay hindi protesta, na open protest. Sila ay nagrireklamo, hindi publicly. Sila ay nagrireklamo sa kanilang mga sarili. Hindi ito publicly. Pero ang karunungan ng Diyos ay hindi natin kayang tawaran dahil dito pa lang ay binigyan kaagad ng karunungan ng mga apostol kung paano i-address yung issue na ito. Kaya dito ay may mga bagay tayong pwedeng matutunan. Sinasabi ng iba na ibig sabihin yan, lahat na lang ng pangangailangan ng isang miyembro ng iglesia ay dapat matugunan. Well, dito sa konteksto na ito, ganun yung ginagawa nila. But the true lesson is ensuring that no member of the church is left without care and attention. Di lang naman ito usapin ng pangangailangan eh. Usapin din ito ng atensyon. Usapin din ito kung paano mo pinapahalagahan ng kapatid mo sa pananampalataya. Kaya pag tayo din naman bilang mga miyembro ng iglesia, pag kinukumusta tayo, maging mapagbiyaya din naman tayo. Tugunan natin yung pangungumusta nila. Maging andun din yung biyaya ng pagtugon natin. Kasi ginagawa nila yung tungkulon nila bilang kapatid mo sa pananampalataya at magpasalamat tayo doon dahil merong nangungumusta sa atin. Inaalam nila yung kalalagayan ng bawat isa sa atin. Alam mo ba, sinabi ni Thomas Watson, unity in the church is the perfume
is like perfume in a garden, fragile but vital to its beauty. Ang pagkakaisa daw ay parang isang pabango sa isang hardin, marupok, pero ito ay mahalaga sa kanyang kagandahan. Marupok naman talaga ang unity. Yung unity nga sa politika, hindi na unity. So, may pwedeng magkaroon ito ng lamat. Maaaring magkaroon dito ng mga problema. Pero ang kagandahan dito, ang karunungan ng Diyos pagdating sa ganitong klase ng usapin ay nakalatag na sa kasulatan. At i-apply na lang natin, titingnan na lang natin yung mga prinsipyo sa salita niya. Kaya kung merong hamon ito sa akin at sa iyo, ay tingnan mo yung mga hinaing sa iglesia ng may karunungan at pagiging patas. Tagunan mo yung mga hinaing sa iglesia ng may karunungan at pagiging patas. Huwag tayong maging bias. Huwag tayong kanina na pag-usapan natin yung kampi-kampi. Kay Apollos ako, kay Pablo ako. Huwag tanggalin natin yung ganyang klaseng kaisipan. Hanggat maaari ay tugunan natin ng patas. Kung meron mang hinaing ang mga kapatiran, kung meron mang hinaing ang isa't isa, ay kailangan natin itong tugunan ng may karunungan. Hindi ng may kanya-kanyang naggugrupo-grupo tayo, nagkakanya-kanya tayo. Address grievances in the church with wisdom and impartiality. Kaya hindi isip ng isang Kristiyano yung kaisipan ng magiging tugon niya ay pagkampi sa iba nang hindi niya nauunawaan kung ano yung talagang nangyayari. So dito ay kailangan ng patas na karunungan. When issue arise, whether personal man ito or systematic, it is crucial to handle them with grace and wisdom. Yung mga complaints, yung mga disagreements should be addressed impartially. Hindi natin kailangan na magkampi-kampi sa ganitong klase ng problema, considering the concerns of all parties involved. Bakit ko sinasabi ito? Nasa 6 na taon na tayo by next week. At hindi tayo umuunti. Dumadami tayo. So sa ganitong klaseng pagdami natin ng paunti-unti ay kinakailangan dito ng kooperasyon ng bawat isang miyembro. Hindi lang ito responsibilidad ng mga itinalagang diakono. Ito ay responsibilidad ng bawat isang miyembrong kabilang sa isang lokal na iglesia. Ikaw na nakipagtipan kay Jesus ay meron kang obligasyon na katulad nito. Meron kang tungkulin na dapat ay nililinang mo at ginagampanan bilang kabilang sa nakipagtipan sa kanyang iglesia. Alam niyo, meron akong isang kilalang Kristiyano na mahal niya yung kanyang iglesia, pero dahil sa isang usapin na kung saan ay hindi natugunan ng tama, no, nagkaroon ng hindi maayos na pagtrato dun sa issue, ang nangyari sa iglesia ay nahati. Divide. So, masakit isipin na mayroong mga ganitong iglesia na dahil lang sa hindi natutugunan na maayos, na maliit lang na problema, pero lumalaki dahil sa pagkakampi-kampi at hindi na pag-uusapan, nabibigyan ng solusyon, ay nauuwi sa ganitong kahihinatnan. So, kung merong ang apela ito sa atin, let us examine our hearts sa anumang mga biases natin o pambabaliwala sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Address grievances with grace, remembering Christ's example of impartial love. Ito yung mga dapat na nating tugunan bilang mga kabilang sa lokal na iglesia. Hindi ito, hindi natin to sinasabi para lang sa pang-personal nating kapakanan, kundi para ito sa ikabubuti ng bawat isa sa atin at para sa epektibong ministeryo ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Hindi ito ministeryo ng mga apostol. Hindi ito ministeryo ng mga diakono. Ito ay ministeryo ni Kristo. Kaya dapat natin itong ingatan, dapat natin itong i-handle ng mabuti. Let us address yung mga issues ng may tamang pagtanaw at maingat na pagtrato kung meron ng mga usapin na hindi naiaayos. At tumatagal tayo, tumatanda na tayo bilang mga mananampalataya, maaaring magkaroon tayo ng mga tampuhan, kanya-kanyang mga isipin sa isa't isa, pero wag nawa sana humantong na
dumating sa hatulan natin, yung mga kapatid natin. Hindi natin ginagamit ang Biblia para panghatol sa isa't isa. Ginagamit natin ang Biblia para ayusin yung kanya-kanya nating pananampalataya at paglakad sa kabanalan. Huwag nating gamitin ang pulpito o anumang mga ministeryo para sa pangsarili nating kapakanan, kundi para sa kabanalan at ikatitibay ng iglesia. Kung merong banta sa pagkakaisa ng iglesia, ay meron namang pagkakaisa sa pamamagitan ng sama-samang paglilingkod. At yan yung pangalawang punto natin. Ang pagkakaisa ay pinatatatag ng sama-samang paglilingkod. Alam nyo, ang isa sa mga hinahangaan ko sa mga apostol dito ay yung modelo ng kanilang pagiging mababa at ang karunungan na kilala nila yung kanilang limitasyon. Alam nila kung hanggang saan lang sila. They know their limitations. At yung kanilang desisyon to delegate yung mga tungkulin sa iglesia ay pagpapakita na nagbibigay sila ng tiwala sa spiritual na maturity ng iglesia sa panahon nila. Nakita nyo? Ang sabi doon sa passage natin, pumili kayo. Ipinagkatiwala ng mga apostol yung desisyon sa congregations. Sila yung pipili ng mga itatalagang mangunguna sa iglesia at kinikilala nila na silang mga apostol ay limitado sa kanilang mga tungkulin bilang mga itinilagang mangangaral ng Diyos. At ganoon din naman tayo dito sa iglesia. Ang mga pastor natin, ang mga diakono natin, they are limited sa kanilang mga paglilingkod at kailangan ng suporta nila, hindi ng ibang church, kundi ng mga kapatid na kasama nila sa loob ng iglesia. Kailangan nila ng tulong. At alam nyo, pareho ito dapat eh. Ang mga itinilagang mga leader o tagapanguna sa iglesia, maging pastor man na diakono, ay tingin nyo, lagi silang malakas. Hindi eh. May mga pinagdadaanan din sila at nangangailangan sila ng suporta sa atin na mga ordinaryong miyembro lang ng isang lokal na iglesia. At tingnan mong mabuti, nasaan ka dun? Ikaw ba ay dumadagdag para sa ambag ng pagpapalakas at pagpapatibay ng iglesia o dumadagdag ka para bilang isang problema ng iglesia? So, timbangin mong mabuti kung nasaan kang estado ngayon. At yung pagtatalaga niya ng mga 7 kalalakihan sa iglesia ay nagpatibay ng mga mananampalataya sa panahon na ito. And by distributing the ministry workload, they enable the church to function as a unified body. Yung bawat miyembro ay meron siyang tungkuling ginagampanan, actually crucial role dun sa misyon ng Ebanghelyo. Ganyan din tayo ngayon bilang isang iglesia. Kailangan nating yakapin yung katotohanan na dapat tayo ay merong shared service bilang isang iglesia at hindi ito pakyawan ng ministry. Ministry ko lang to. Akin lang to. Bahala ka niyan sa ministry mo. Hindi ito pakyawan ng pagministeryo. Ibinabahagi natin yung trabaho sa iglesia. Napakagandang makita na ang magkakapatid sa iglesia ay nagsasalo-salo sa ministeryo ng Ebanghelyo. Di ba napakagandang tingnan ng ganyang klaseng itsura na pagka ang magkakapatid sa iglesia ay sama-samang tumutugon, nagkakaisa at pinapasan ang responsibilidad at trabaho sa loob ng iglesia. Every member sa iglesia ay dapat ginagamit yung kanyang kaloob na ibinigay ng Diyos. 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 7. Hindi ibinigay sa iyo yung kaloob para sarilinin mo lang yan o kaya naman ay wala kang gawin dyan. Huwag mong isipin na wala kang kaloob, hindi ako marunong mangaral, hindi ako pwede dyan sa harapan, hindi ako magaling magturo. Hindi lang naman yun yung ministry. Alam niyo yung mga diakono, wala sila doon sa pangangaral, wala sila sa harap. Karimitan sa mga diakono sa panahon nila ay nagmi-ministry, distributing yung daily foods. Ngunit paglilingkod yun. Huwag natin sukatin yung paglilingkod sa titulo o kung sa limelight. Gustong-gusto ng sinabi ni D.L. Moody. Sabi niya, I'd rather put 10 men to work than to do the work of 10 men. Mas gugustuhin kong maglagay ng 10 taong magtatrabaho kaysa ako yung trumabaho. Yung 10 trabaho
nung tao. Ang gandang wisdom nito. Ibig sabihin, kinikilala niya yung kanyang limitasyon at kinakailangan niya yung tulong ng iba. Kinakailangan niya yung suporta ng isa't isa. Dito ay merong babala at may aplikasyon ito para sa atin. Failure to share responsibilities can lead to burnout and disunity. Maaari kang mapagod. Maaari kang ma-burnout. Maliban na lang kung super Christian ka. Hindi ka talaga mapapagod. Pero tingin ko wala naman sigurong ganun. Kailangan natin, brethren, ang isa't isa. At dahil dyan, nagkakaroon ng disunity within the local church. Nagkakaroon ng disagreement. Nagkakaroon ng pagkakanya. Churches must involve all members in ministry at binibigyan din ito ang biblical principle of mutual service. Lahat tayo ay merong tungkulin. Bakit lagi natin ito pinaulit-ulit? Kasi baka hindi ka pa tumutugon. Baka wala ka pang ginagawa. Kaya ang sama-samang paglilingkod ay nagtataguyod ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga gawain at paggamit ng mga kaloob. Shared service fosters unity by distributing burdens and utilizing diverse gifts in the church. Kung paano ang mga apostol ay nag-appoint ng 7 men to serve the Hellenistic widows. So every church member must recognize their role in serving others, contributing to the overall health of the body. Ito dapat yung ginagawa natin. Bawat miyembro ng iglesia ay kailangan niyang makita, ma-recognize niya yung kanyang tungkulin, yung kanyang role sa paglilingkod sa kapatid niya sa loob ng iglesia. At ang iglesia ay nagpapatuloy sa kanyang paglilingkod dahil doon sa mga nakiisa sa layunin at misyon ng iglesia. Ganyan yung sinasabi ng Romans chapter 12, verse 48, kung saan dinidescribe dito na yung church ay isang katawan na maraming bahagi. No, kanina na example ni Pastor RD, paano kung puro mata ka lang? No? paano kung nakakita ka na ba ng isang taong puro paa lang? Ay, hirap nun. So, pag sinabi natin church service, ibig sabihin nito, everyone is involved. Bawat isa ay may ginagawa. Bawat isa ay may tungkulin. Hindi lang mga leaders or a few volunteers. Bawat isa sa atin ay may regalong ibinigay ang Diyos para magamit sa kanyang iglesia. At siguro, maaari nating isipin na, ano ba yan? Yung mga itinalaga ng mga leader, hindi ba yan pagbibigay ng too much load sa mga miyembro ng iglesia? Pero it is essential to remember that the church is a body and every member must function for the body strive. Dapat siya mag-function bilang isang katawan. Alam nyo, kung meron tayong isang example dito ng teamwork at coordination, ay yung relay race. Alam nyo yun? Yung relay race, yung binubuo sila ng apat na taong tumatakbo, pero tumatakbo sila ng equal distance. Mayroon itong 100 meters or 400 meters na kanilang tinatakbo. Pare-pareho silang nagtatrabaho. May shared service sila. Pag tumakbo yung isa naman. Pag tumakbo yung isa naman. So, ganyan dapat yung ating ugali o asal bilang mga miyembro ng iglesia. Sinabi ni Charles Spurgeon dun sa kanyang The Treasury of David, the church is not a place for the few, but a place where all the people serve. And in serving, they make the body one. The church is not a place for the few, but a place where all the people serve. And in serving, they make the body one. Sa kanilang paglilingkod, ginagawa nilang isa, yung katawan ni Kristo. Hindi naman ibig sabihin nito na pag hindi na tayo nag-function, hindi na natin ginawa yung ating mga tungkulin, pababayaan ni Kristo, yung kanyang iglesia. Hindi niya gagawin yun. Ano mo anong gagawin niya? Tatanggalin niya yung dapat na nandun. Papalitan niya ng iba. Yung dapat na nagpa-function na ikaw. Kaya kung merong hamon sa atin dito,
embrace your role in God's kingdom by serving with your gifts. Yakapin mo ang iyong tungkulin sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod, sa pamamagitan ng iyong mga kaloob. Bawat mananampalataya ay mayroong role to play in God's kingdom. Ang paglilingkod sa church ay hindi isang duty lang, but a privilege. Isa itong pribilehiyo na maging kabilang ka sa kaharian ni Kristo na naglilingkod para sa kaluwalhatian niya, may nakakakita man o wala. Hindi natin kailangan dito ng recognition ng ibang tao. Hindi natin kailangan dito ng palakpak ng mundo. Hindi natin kailangang i-televise yung mga ministry natin para lang sabihin nagmi-ministry tayo. Hindi natin kailangan ng placard para sabihin naglilingkod ako. May nakakakita man o wala, ang isang isipan ng binagong mananampalataya ay naglilingkod kay Kristo. May nakakakita man o wala. Siya ay tumutugon sa anumang pangangailangan. Kung sakaling siya ay merong kakayahan na tumulong o maglingkod sa iglesia para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kaititibay ng kaharian ng Panginoong Jesucristo. At nagiging epektibo ang iglesia sa pamamagitan ng sama-samang kaloob na pinag-isa para sa paglilingkod ng mga mananampalataya. Alam niyo, meron akong hinahangaan ng mga mananampalataya. Alam niyo yung mga Moravian missionaries. Sa kasaysayan, pag binasan nyo yung kanilang istorya, ay talagang mahahamong ka dun sa kanilang mga shared service. Maging sa panahon ng mga dangerous mission fields, ay hindi sila natakot doon. Kundi makikita natin doon yung sama-sama nilang paglilingkod. At dahil dyan ay naging global din yung impact ng ebanghelyo sa panahon nila. Hindi dahil yun sa husay nila. Hindi dahil yun dun sa magaling sila. Kundi dahil yun dun sa sama-samang mananampalataya na nagkaisa at ibinahagi nila yung kanilang paglilingkod para sa ebanghelyo. And let me appeal to you, brethren, that serve faithfully, remembering that every act of service contributes to the church's mission and unity. Hindi walang halaga o saysay yung ibinibigay mong commitment o paglilingkod sa iglesia. Ito ay nakakatulong sa mission niya at sa pagkakaisa ng mananampalataya. At kung gusto mong tawagin ang IRBC na mga mananampalatayang pinag-isa, ay tumugon ka sa panawagan na ito ng pagkakaisa. May effort na gagawin, may intention ka na makibahagi para sa misyon ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At kung ikaw naman ay bisita namin ngayon at wala ka pa sa Panginoong Jesucristo, ito yung klase ng iglesia na pinapangalagahan ni Jesus. Hindi ito perpekto, may mga kapintasan ito, pero si Kristo yung nag-iingat at nangangalaga dito. Darating si Kristo at ang kanyang kukunin ay yung kanyang imperpektong iglesia. At kung hindi ka pa kabilang sa iglesia ng Panginoong Jesucristo, ay ngayon kailangan mo magbigay ng desisyon ngayon na mapabilang, hindi ka agad sa kanyang iglesia. Mapabilang ka muna kay Kristo bilang personal mong Panginoon at tagapagligtas niya. Hindi niya kukunin yung mga paghihirap na ginawa mo hiwalay sa tunay na ugnayan sa Kanya. Kahit na anong paglilingkod mo sa relihiyon mo, sa inaakala mong tamang samahan, ay hindi yan makatanggapin ng Diyos kung wala kang tunay na ugnayan sa Panginoong Jesucristo. The greatest example of unity is found in Christ alone. So sa pagtatapos natin, ang pagkakaisa sa iglesia is both fragile and vital, especially dito sa Acts chapter 6, verse 1 to 7. Tinuturo sa atin ito ang pagiging matapat na paglilingkod ay nagpapanatili ng pagkakaisa at ng pagsulong ng ebanghelyo. Let us resolve to address the needs, mga shared responsibilities, and serve one another with humility. Ito yung pinakang part na kritikal. Ang hirap maglingkod sa isa't isa ng merong pagpapakumbaba. Kailangan ito ng grasya ng Diyos. Kailangan ito ng pagtanggap sa katotohanan ng biyaya ng Diyos. May we draw strength in Christ, from Christ, our ultimate servant. And as we reflect dito sa mensahe natin ganon, and as we close, let the words of the blessed be the tie that bonds
that binds yung hymns na rin mamaya, inspire us to labor faithfully in preserving unity for the glory of God. Manalangin tayo. Nakila namin Diyos, maraming salamat sa katotohanan na kami ay tumitindig hindi dahil sa mga sarili naming kakayanan o husay, kundi dahil sa biyayang iniatang mo sa amin lamang. Salamat dahil hindi namin kayang umabot ng 6 na taon kung hindi dahil sa biyaya nyo. Salamat dahil sa kabila ng kaming mga kahinaan, mga kapintasan, mga pagkukulang, mga pag-iisip sa isa't isa na hindi nyo kinalulugdan, mga bangayan, mga pag-iisip na hindi nakakabuti sa aming kapatiran, ay eto pa rin kami at patuloy ninyong pinababanal. Dalangin ko, O Diyos, sa tanggapin namin ang biyaya ng pagbabago. Dalangin namin ang kabanalan namin ay patuloy na lumago, hindi lamang sa estado bilang isang pangalan ng iglesia, kundi magkaroon kami ng personal na totoong ugnayan para sa kabanalan. Makita namin at pahalagahan ang iyong mga mandato sa iglesia. Makita namin na ang kalaban namin ay hindi ang isa't isa. Makita namin ang kalaban namin ay ang sarili naming mga kasalanan. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mong usbungin ang pag-ibig namin sa isa't isa. Maaaring hindi perpekto, maaaring nasaktan namin ang isa't isa. Dalangin ko, O Diyos, na bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad. Kaisipan na handang tumagos doon sa mga pansarili naming kapanganan o mga damdaming nasaktan. Dalangin ko, O Diyos, na bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad katulad ng sa Panginoong Hesukristo. Salamat sa katotohanan sa Book of Acts na marami pa kami pwedeng matutunan dito. Salamat dahil hindi kami mga Kristiyano na umaasa sa mga sarili naming kakayahan, kundi kami ay nananangan sa biyaya at kalakasan lamang ng Panginoong Hesukristo. Marami pong salamat, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen.